Okay, magandang Sunday sa inyo mga kapwa ko Pilipino, Luzon, Visaya at Mindanao, at syempre yung nasa iba't ibang bansa. Magandang panahon po sa inyo. Good Sunday mga kapwa ko Pilipino, Kristiyano, at yung ating mga kalaskwatsyero dyan. God bless po sa ating lahat. So ngayong araw ng Sunday dito sa amin sa bansang Pilipinas, umaga sa inyo, tanghali o gabi, mapayapang Sunday po tayo. Muli, ito po si Dalas Quatsero, nagbabalik. Na-miss ko po si si Impastor hindi ko makita mukhang wala pa. So mananawagan ako kay Idol Jam Antonio. Kumusta po kayo? Malamang nasa kabilang ministry siya ngayon. So hindi ko muna siya istorbohin. Mamaya lalabas yan, sigurado yan kasi Sunday ngayon. Doon sa mga halagad at sumasamba sa mga anito, kumusta kayo mga alagad ni Jam Antonio, taga-sunod, taga-suporta? So lahat-lahat na, kumusta kayo? At naway nasa mapayapa kayo. Mag-ready na po kayo mamaya dahil sigurado tatawagan kayo nun at magdadasal na naman kayo. So ito hindi po para mangutya tayo gusto ko lang kasi namimiss ko to si Jam Antonio Ito yung dapat ina-idol ng mga kapwa ko Pilipino. Kaya gusto kong idolin to sa super sipag. Talagang matyaga, masipag, halos wala ng tulog. So mga guys, hayaan ko na nga sana to si Jam Antonio, pero kaapong ko pa dapat gustong ilabas to Gusto kong bigyan ng pansin yung nakaraan niyang segment. Ito po yung title kung nakikita nyo po, Tara, Prayer Tayo. So pasensya na kayo, wala na po kasi kung bond paper dito magilap, so dito ko sinulat, Tara, Prayer Tayo. So yun po yung kanyang tema dun sa nakarang video niya. Actually may kasunod na yung kahapon. Sobrang sipag talaga tong idol ko na to. Wala na po siyang tulugan. So naalala ko tuloy si Kuya Germs, yung segment niya na walang tulugan. So ito yun Pero si Kuya Germs, mabait yun, yung idol natin na yun. Maraming natulungan talaga. So hindi ko siya kukumpara, pero yun ang kanyang tema ay walang tulugan. Kasi napapanood ko siya At ang malupit, nakaupo na, nagsisinungaling pa sa harapan ng media o social media, sa harapan ng cellphone niya o sa ano man yung ginagamit niya. Wala pa raw siyang tulog. Talagang wala nga napansin nyo naman. Sa'yo, Idol Jam Antonio, ang payo ko sa'yo, paminsan-minsan matulog ka. Kasi lumalaki na Lumalaki na yung itim sa paligid ng mata mo. So magiging malaking ibag ka niyan pag nagkataon. At masama sa katawan ng tao ang hindi nagpapahinga. Magkakaroon ka ng komplikasyon yan. Kawawa ka naman. Paano na yung mga taga-sunod mo, taga-suporta mo, mangungulila sa'yo? Bagay, nandiyan yung kapatid niya So ingat-ingat ka rin. Concern. Magano ka sa sarili mo. Kailangan LT tayo para yung pinapangarap mo na binubuo mo unti-unting pangarap mo dyan sa ginagawa mo magtamasa ka pagdating ng panahon. Actually, ngayon nag-enjoy ka na sa natatanggap mong blessing, di ba? So nakita ko mga kapatid yung kanyang video yun, yung Tara, Prayer Tayo, talagang wala pa raw siyang tulog dahil magdamag siyang nag-i-edit. So talagang hindi ka makakatulog niyan, makapagkakatulog, kasi yung mga guni-guni, yung umiikot-ikot dyan sa yung kautakan, marami yan. Marami kang iniisip kung paano mo pagagandain para manatili ang consistent mong makapang-akit sa mga taga-anga mo. So talagang gagawin mong lahat yan. Hindi ka talaga makakatulog dyan kasi nakikita mo na magkakaroon ka ng yung mabubuo yung pangarap mo sa pamamagitan ng ginagawa mo.
Alam mo bang masama yung maglingkod sa dalawang Panginoon? Nakalagay yan sa Biblia. Di ko sana po babanggitin ang salitang Biblia o banal na kasulatan, pero nakasaad po yan na bawal maglingkod sa dalawang Panginoon. Magkakaroon lang po ng conflict of interest yan. Dahil sabi nga ng mga nakakausap ko, sa totoo naman, sabi nga is, ang Diyos ay seloso. Ang gusto niya siya lang. Eh, ang problema dito sa inyong patron, dalawang pinaglilingkuran niya. Yung dun, ito ngayon, kanina, ito ngayong umaga, tsak nandun siya. So, nagbibigay mensahe na naman doon sa mga tagasunod niya sa iglesia niya o ministry. Kasi sa totoo lang, hindi naman umaalis to eh. Yung pinupwestuhan niya, sa ministry niya yun, yung chapel niya, malamang doon naka-stay yan. So, hindi talaga siya totally tumaliko doon. So, dalawang bangga ang kanyang pinaglilingkuran ngayon. Dalawang Panginoon ang pinaglilingkuran niya. Tama yung isang komento ng ating kaibigang mga followers ng Talino Warriors, yung ating ka-followers. Kasi ako po, followers po ako ng United Talino Warriors. Saka ngayon, kumusta po dito sa bagong ating kasama na Katotohanan Warriors. So, ako po ay kanilang taga-sunod o taga-suporta sa kanila. Kung ano pinaglalaban nila ngayon sa usaping Manggusin Brother. Pero the rest na ibang patutunguhan nila, hindi ako kasama doon. Basta ito lang, kung saan ano yung pinag-uumpisa, yung minumpisa nila, suportahan ko sila dyan. So, madaling salita mga kapatid, may punto at tama yung sinasabi niya. Sino nga ba ang Diyos nitong mga brother Manggusin na to? Lalo na itong si Jam Antonio. Dalawang naglilingkuran po nito. Kasi kayo, nabubulagan yung mga nagbabasa akin at kung ano sinasabi. Bulag po kasi kayo sa katotohanan. Masakit sabihan, pero mukha wala yata laman yung nasa kautakan nyo, kundi nakapokus kayo dyan, na-hypnotize na kayo ni Jam Antonio. Lagi pinagdarasal nyo sa FLM. Doon kayo sumasamba dahil aniton nyo yan. Napansin nyo yung video? Review nyo yung mga review nung nasa penthouse yun. Yun pala ang ginodiyos nito mga to eh. Kaya madalas 3 times a day manawagan itong si Jam Antonio. Ganun siya kasipag dahil sinasamban niya yung aniton nyo. Doon kayo dinadala. Naliligaw po kayo. Pero masama, ginagamitan kayo ng mga salitang nanggagaling doon sa banal na aklat. Naliligaw po kayo, nililigaw po kayo nitong magkapatid na to. 'Di ba? Isang agila, dati tarat, ngayon naging palkon. Kung pagsasamahin nyo yan, pag-aralan nyo yung karakter ng dalawang ibon na yan, pareho pong mandaragit yan. Pareho po yan sa Kim. Ayaw na ayaw niyang pinakikilaman ng teritoryo niyan. So, kita mo ngayon, nasan si Jam Antonio? Nasan si Inday, si Inay, saka si Yamatan. So, nagiwalay ng landas. Hindi natin alam kung ang kanilang plano yan. Kasi ito si Jam Antonio ngayon, napapansin ko, may sarili ng tauhan eh. Inuutusan, share nyo. Para share nyo sa marami, para umakit na kayo, akit na kayo. Ayan may agdan sa likod ko, akit na kayo. 'Di ba? Bago magdasal, napakatagal. So, doon pa lang mapansin mo na kinakarir na, anap buhay na po yan. Kasi kung talagang intention mo na magdasal ka lang, huwag ka na magpatagal. Prepare ka, tapos magdasal ka. Hindi, nag-iintay na, akit na kayo, share nyo. So, nag-aantay din siya ng viewer. Nagbibilang ng viewer kasi doon kayo inuuli, doon kayo pinagkakitaan yung YouTube channel niya. Sabihin natin hindi kayo nagbibigay pero may nagpo-post eh. Di ko lang matandaan yung nakita ko doon mga kaibigan, yung pinost doon. Pasensya na kung ano ba yung sign ng K na parang 520 o 250. May nag-donate para sa pagpangkape ni Jam Antonio. So pa isa-isa yan, yun napapansin kasi. Yun ang sinasabi namin na asan ba talaga? Bulag ba kayo? Bingi? Pipe? Manhid? O isa na kayong alien?
Nakaprogram na kayo kay Manggusin. Nag-aantay kayo ngayon. Maya-maya yan, lalabas na uli yan. Patapos na yan dun sa kabilang ministry niya. So, another income na naman dito. Kasi doon sa income niya doon sa kanyang ministry, limitado lang yun. Unang-una, may hati yun. Wala mo, kulang siya ng sweldo doon. Ganun po yan. Pinasweldo rin yung mga pastor na yan. Kaya po dami mga pastor kasi may isang community sila, may founder yan eh. So sangay-sangay lang sila, dinideploy sa iba-ibang lugar yan. Kapag hindi nag-click doon, palitan ng pastor. Eh dito, solong-solo niya. Kanyang income. At kasama si Pastor Edith. Nakukuha niyo po ba? O talagang araw-arawin natin pagkwentuhan? O manhid na po kayo sa sistema? Ganon yan. Katapos dun sa isa, dito naman kayo harapin. So dadaanin kayo sa tara na, prayer tayo. Anong ibig sabihin ng tara na, prayer tayo? Para sa inyo, nanonood, tara, prayer tayo. Anong ibig sabihin nito? Kung wala kayong nakikita dyan, maintindihan natin, iyayaya kayo para magdasal. Para sa ano? Ganyan ba talaga kayo? Para kayong mga duck, yung may mother duck, hiniintay nyo kung saan pumunta, susunod lang kayo. Doon, naiintindihan ko kasi, ano lang sila eh. Kasi mas matalino tayo doon, sa mga ayop, itinaas tayo ng Diyos doon eh. Para magkaroon tayong sariling pananaw, mag-isip tayo ng tama at mali. Ganun ba yung gusto nyo? Lagi kayong nag-aantay? Kumilos ka. Dahil yung pagliligtas sa sarili natin, tungo sa Ama, from sa'yo, from sa akin. Hindi para kay pastor, hindi kayo kanino mang Poncio Pilato manggagaling. Sa'yo. Dumidepende yan sa'yo. Napakalaki namang lagay doon, nakalagay naman doon siguro, alam nyo naman lagi yung sinasabi matagal na ang kabilin-bilinan ng Yesu Kristo. Ako ang tanging daan patungo sa Ama para sa kaligtasan natin. Para sa akin, sa totoo lang mga kaibigan, di ba sabi nga nila, madalas sinasabi, ayan na, malapit na ang muling pagbabalik o pag-uukom. Sa aking paniniwala, habot ng aking pananaw, hindi na mangyayaring babalik pa ang Diyos dito, si Kristo. Yung akin po. Depende sa inyo. Kasi nangyari na po yan, ginawa na ng Diyos ang lahat na kanyang dapat gawin. Paanong paraan? Na gusto tayo isyalba, maging mabuting tao tayo sa mata ng Diyos, sa mata ng kapwa natin. Nung lumang tipan, di ba nagkaroon ng pag-uukom dahil yung mga tao nun, simula kay Eva at Adan, nagkasala at dumami. Kung ano na pinagagawa, marami ng sinasambang mga hanito, iba't ibang ginudiyos-diyosan nila. So nagalit ang Diyos Ama. Ano ginawa? Di ba kinausap si Noah? Nagpagawa ng isang malaking sasakyan para isakay lahat yung mabubuti, pumili ng paris maayop at yung mga taong naniniwala sa kanya. So pinaulan, ilang 40 days po ba yun? So pinaulan ng matagal. Ano nangyari sa mundo? Lunubog. Nasira lahat. Ang natira, yung nandun sa malaking sasakyan. So doon dumating na para makita, lumabas si Uwak, inutusan si Uwak para alamin kung maayos na, pwede nang lumabag. Nakatikim. Eto na yan, si Antonio. Ayan na umalis, nakatikim na eh. Di na bumalik. Pero ito iba. Bumabalik sa pinanggalingan. Dalawa ang kanyang pinaglilingkuran ngayon. So ano nangyari doon? Panibagong mundo uli. Sa lumang tipan. Ayan, dumami uli yung mga tao, naging masama at masakim, nagsasarili, kung kanya-kanyang mga sinasamba na huli. Dahil mahal ng Diyos ang tao, binaba niya ang sarili, yung anak, sa pamamagitan ni Jesucristo, yung kaisa-isang bugtong na anak, ibinaba niya bilang tao. Dumaan sa proseso, binuntis, pinagbuntis, pinanganak, dumaan sa maliit, hanggang sa nagpapayag ng salita ng Diyos para maligtas tayo. So anong ginawa ng mga tao? Dahil sakim, kinutya, hanggang sa pinako sa krus.
Ang sabi nga, Ama, patawarin nyo sila dahil wala silang alam sa ginagawa nila. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Pero pinatay natin ang Diyos na nagkatawang tao. Kinutya ay pinako sa krus. Pero ang doon sa kanyang pang-aaral, ibinili na, nandun na paiwatig na yon para sa akin. Sapat na yon, nabilin niya. Na walang ibang daan tungo sa Ama, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, ang kambuntong na anak. Talinghaga yun na hindi binibigyan nilang pansin. Ang binibigyan nila born again. Kaya dumadami mga Christian, born Christian. Wala po kung ano dyan, kaya lang baka naliligaw po tayo. Para sa aking pananaw, nagawa na ng Diyos yun. Pinaayag na niya yun ginawa na niya lahat. Kaya ngayon, nasa ating mga kamay kung saan ka pupunta. Doon ba sa masama o sa mabuti? Desisyon na po natin yan. Paniniwala po natin sa Kanya. Hindi si Poncio Pilato o hindi si Juan de la Cruz ang magiging daan para mailigtas ka, kundi sa iyo, pamamagitan mo, paniniwala mo sa Kanya. Dahil ang Diyos nandyan lagi nakatanaw sa atin. Pero ito sa nangyayari ngayon, hindi maganda ito. Itong pinagagawa nila. Ang dami na po niyan, kaya bumabalik na, tinan yung gulo. Paulit-ulit lang yung cycle. Kung ano nangyari doon sa lumang tipan, bagong tipan, nagpapabalik-balik lang po ang tao. Wala po talagang kadalaan, walang kasiyahan sa katawan. Ngayon, itong mga nangyayari sa paligid natin, itong mga storm na to, itong mga bagyong ito, yung mga kalamidad na to, sasabihin ng mga pastor, nasa Biblia, kasi paulit-ulit lang yan. Pero ngayon sa panahon natin, teknolohiya yan ang dahilan. Kaya nagkakaroon ng mga epidemya, mga sakuna sa daan. Artificial gawa na ng tao ito. Itong mga sakit natin ngayon, yung cancer, sakit sa puso, stroke, diabetes, wala po dati yan. Pero bakit meron? Dahil yan sa kaalaman ng tao. Sobrang talino ginamit sa hindi maganda, sa personal na angarin. Itong epidemyang ito, bakit tumatagal ito? Ito po ay hindi kagustuhan ng nature. Gawa po ito ng tao sa kasakiman. Sila ang gustong mag-ari dito. Kaya nga sabi ko, nawa matapos na itong Manggusim brother, para magkaroon tayo ng sariling. So ang nangyayari sa atin ngayon, pasintabi na interrupt nung isang aking kasama bumaba. So itong nangyayari sa atin ngayon, lahat po ito artificial po ito. Kagagawan po natin ito. Kapabayaan po natin ang nangyayaring kahirapan at itong salot na COVID-19 na to. Tao po may gawa nito. Para masolusyonan ito, dapat bumalik tayo sa normal. Kung ano, lumapit tayo sa Kanya. Siya naman po ang bibigay ng guide. Actually, may solusyon na sana to, kaya pinabayaan. Napunta sa ibang lugar. Napunta po sa Jakarta, Indonesia, yung pabunan antiviral injection. Yun po ay sagot sana dito sa epidemyang ito. Ang problema dahil po sa ganito, ang umihiral po dito yung pera sa ngayon. Itong nangyayari sa atin is ito po ay economic sabotage na rin po ito, kasama na rin po dyan. So doon ibang topic po natin pagod, pero ito ay gawa po ng tao ito. Kung hindi natin ito pag-uusapan at hindi natin na parang manggusin lang yan, manggusin virus ito. Alam naman natin ang solusyon pero ayaw natin pansinin. Marami nagbubulag-bulagan, sumusunod sa protocol ni manggusin. Parang ganun din yan sa atin. Sumusunod ang mga Department of Health natin sa protocol ng WHO. Sino ba nasa likod nun? Ang grupong yan ay sina Bill Gates. Ganito rin yun. Itong mga raming taong tagasunod ni Francis Leo Marcos o Norman Magusin at Jam Antonio, sinusunod nila kung ano yung sistema. Itong kay Jam Magusin, may protocol yan, may ginagawa silang program para dyan lagi. At doon kayo kinukuha sa formulang dasal, 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 salita ng Diyos. Di ba kayo kinikilabutan sa nagagawa nitong taong ito? Yung binabalasubas niya
ang salita ng Diyos. Personal na angarin po yan. O ito po, para makita nyo. Tara, prayer tayo. Anong ibig sabihin? Iniyaya kayo magdasal. Yun ang akala nyo. Pero sa akin, meron pong ibig sabihin ito. Itong word of Tara. Alam nyo ba itong Tara? Anong ibig sabihin nito? Dito tayo mag-usap. Tara. Ang Tara, may ibig sabihin po ito. Sa Oblo, yan po ang ibig sabihin nitong Tara ay koleksyon o lagay. Maglagay ka para sa kakabuti mo. Kung gusto mong maligtasan o kaligtasan mo, Tara ang gamit. Maglagay ka. Yun din po yan. Tara, prayer tayo. Ibig sabihin, maglagay ka sa pamamagitan ng pagdadasal. Doon kayo inuuli. Magdadasal ang gamit ng pagdadasal. Hintayin nyo, mamaya yan magla-live uli. Ewan ko kung ano na naman kanyang segment na lalagay. Tara, himin to say, ibig sabihin nito is lagay, koleksyon, oras na ng pagkukolekta ni Jerome sa kanyang pangarap. Di ba naalala nyo yung prayer, yung preparation, mayroon pang isang maganda. Iniintay-intayin ko, yun yung sinabi ng aking isang kasamahan o katulad kong sumusuporta sa mga Talino Warriors. Maganda yung sinabi ng aking natanggap na komento doon. Pero hindi ko na sasabihin, baka gamitin ni Jam Antonio eh. So ang lumalabas dito, dalawang Panginoon ang inyang pinaglilingkuran. Yung tunay, yun ngayon kanina umaga. Nakakakilabot. Maski ako parang ayokong banggitin, pero yan ang realidad na nakikita ko. Ngayon ito, so ang Diyos nyo, ang anito nyo, yung nakakulong, yun ang ginagamit ni Jam Antonio para kayo maakit, magpatuloy sa gawain ni Antonio. Sino ngayon ang nagtatamasa sa binamimigay nyo? Di sinadya ng Antonio, si Inday Marituloy, si Yamatan, saka si Inay. Silang grupo, lahat yan, yung mga pinapaniwalaan nyo, yung mga vlogger, mga depender nito. Ito yung mga, ang utak niya, nakaprogram lang dun sa isang mother duck. May mother duck dyan eh. At hindi ba kayo inyo naisip bakit pumuputok ng gusto to si Jam Antonio? Kasi wala na yung sponsor, yung main sponsor nila, kumuwala na. Ngayon ang nagmamaniobra dyan, itong si Yamatan, yung nasa likod ng mga ito. Gamit yung sistema na noon pa, pahulit-hulit nang, re-recycle lang nila. Dahil para maging active lagi ang subscriber nila, para tuloy-tuloy ang kita nila dyan. Kayo, nagmumunga na kayong alien. Yan na ba? Ang gusto nyo? Wala kayong nakikita kundi yan? Hindi kayo napapabuti, napapaiwalay kayo, napapatungo kayo dun sa hindi magandang daan, napapaliko na kayo, nadadala kayo sa salita ni Jam Antonio. So mamaya antayin nyo, kahapon iba naman yung tema niya. So sana maintindihan nyo yung Tara. Tara, prayer tayo. Ibig sabihin yan, mangungulekta na naman siya sa pamamagitan ng padasal-dasal. Kita nyo, ang tagal mag-start na pagdadasal. Kung talagang intensyon niya, magdasal lang siya. Pagbungad, sino saglit lang mag-prepare, tapos magdasal. Hindi, iniintay kayo lahat. Akyat kayo, akyat. Ang hirap bang intindihin yun? Ha? Ang hirap bang intindihin yung paiwatig na yun? Yung akyat kayo, sige, share nyo para marami. O, asa na kayo, kumusta? At ginagamit niya yung buntis na tinatawag niya. Natutulungan daw niya. Naawa daw siya. O, ayun, napanood ko kay Sir Bagtit, sa segment ni Sir Bagtit. Yung buntis na sinasabi niya, yung pamilyang nag-iirap, ayun, tengga ngayon, hindi na naman nila binabalikan. Yun po yung ginamit nilang taong yung buntis na yon. Yung sa panahon na naman namimigay sila, 'di ba? Meron silang kasama si Inday, si Yamatan, si Inay. Na sige, hanap kayo ng mga may kapansanan, putol ang paa, tutulungan natin, paggawa natin ng paa. Yung pala pupunta pa sa PCS ko. Ano lang kayo, i-recommenda lang kayo. Ginamit yung buntis para magagilap yung kawawang tao, maganap ng mga may kapansanan. At yung ama na sinasabi niya na naawa, ayun, nagmamalimos sa daan. Ngayon,
iniwanan nila, tinengga, ginamit lang nila. Ngayon yun yung sinasabi niya dun sa segment niya na naawa siya sa buntis. Gusto niyang tulungan pero inabandon nila. Ayon po dun sa report na natanggap ni Idol Bagtit. Kaya yari ka dyan, yari ka yamatan, bukol sa inyo yan. Sana matawa na kayo. Tigilan nyo na po yan. Focus yung ginagawa sa inyo. So yun lang po siguro para mahaba tayo eh. So shoutout po dun sa inyo, sa mga tagasunod ni FLM at dun sa mga tagasunod ni Jam Antonio, sa inyo. Yung kabilang panig, shoutout sa inyo. Sana mo magising na kayo. At yung mga taga DDS, ngayon unti-unting lumalabas. Kasi po, pasensya na, hindi po kasi kumakalikot na may mga nag-vlog sa mga Talino Warriors kasi iba yung kanilang tema. Ayoko po mangopya. Kumuha sa kanila. Although, nakakakuha ko ng idea pero ayoko. Hindi talaga madalas ko nanonood. Ang pinapanood ko lang po dyan is si Sir Noel Mejorda. Ito si Idol Noel Sarazuelo. Si Mr. Totoo. At sa dati, yung paglabas ni Sir Mike, pinapanood yung tema niya, yung panaginip na yon. So, pili lang ang aking pinapanood sa kanya. Kaya, pasensya na ka doon sa mga nagkomento kapon doon sa sinabi kong parto na reaction sa mga idol. Hindi po ako masyado nagko-connect sa kanila. Kasi, ako naniniwala lang doon sa tama na sa akin yung alam kong nasa paligid sila. Yung parang bituin na pag tinanaw ko sila, nandyan lang sila. Although yung lahat yan, yung mga nandyan, pero yun po yung masarap na pakiramdam, yung alam ko nandyan lang sila. So yung ako, sa akin, sabi ko nga, kung ano lang yung alam ko at katotohanan lang, doon lang po tayo. Ayoko po masyadong gumamit na ibang mga ibagay kasi mahirapan tayo dyan. Hindi na ako yun. Gusto ko yung ako lang po. Kung tinanggap nyo kung ganito, yun lang po yun. So, ito lang yung binigay sa akin ng dakilang ama, yung kakayahan ko. At sana gusto ko nga mabuksan nga yung kahit paano yung mga nalalaman ko sa nangyayari ngayon sa... Kasi dapat concern tayo dito sa ating gobyerno kung paano makabangon. So muli, shoutout sa inyong lahat mga kalaskotsero at kay Sir Virgo Milan, kay Sir Cruz, yung matagal na aking sumusubaybay sa mga video ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. So sa susunod maggagawa po ako ng pag-shoutout, mixing pag-shoutout sa inyo para mapasalamat ng buong puso sa inyo pagbigay sa akin ng suporta dito. At least kahit paano unti-unti naririnig yung sinasabi ko at nakikita na nila. Thank you very much po sa mga viewers at sa lahat po, sa lahat ng suporta na binibigay nyo sa amin at sa mga Talino Warriors, sa lahat po mga tao, lalo yung mga OFW at yung mga kabilang OFW, gising-gising po, pasensya na po, pero siguro time para magising na kayo. Kawawa naman po, naliligaw po tayo. So have a nice day, magandang Sunday po sa ating lahat. Mag-ingat po tayo. Nakalipas na naman yung isang linggo at bukas Lunes, no? Ang sona ng ating mahal na Pangulong Duterte, nawa maging mapayapa yun, walang maging gulo. Maraming salamat po sa ating lahat. God bless America. America tuloy oh. Sus. God bless mahal na Maharlika Pilipinas. Thank you very much.